25 million pesos smuggled footwear na diskubri sa bodega sa Apalit, Pampanga. Nadiskubre ng mga otoridad ang smuggled footwear na nagkakahalaga ng tinatayang 25 million pesos sa isang bodega. Sinagawa ang operasyon noong March 4, 2026 sa Barangay Calanquipe, Apalit, Pampanga. Pinangunahan ng operasyon ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng CIIS, ESS, Customs Intelligence and Investigation Service, Enforcement and Security Service, Limay, Bataan. Nakipag-ugnayan din ng Philippine National Police Units mula sa Pampanga Police Provincial Office, RSOG o Regional Special Operations Group, PRO3 at Apalit Municipal Police. Sa inspeksyon, natagpuan ng iba't ibang smuggled footwear na may markang Crocs. Tinatayang aabot sa 25 million pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpistang produkto. Grabe ang sinampulan. PBBM, seryosong ipinatupad ang bagong batas. At ang batas na ito ay hindi pinabangga ang mga maliliit, kundi ang mga milyonaryo at mga bilyonaryo at sa kasaysayan ng ating bansa. Nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Wala pang ganitong klase ng batas na ipinatupad ng mga nagdaang administrasyon. At dahil sa batas na ito, dito na natatapos ang maliligayang araw ng mapagsamantalang bilyonaryo at mga milyonaryo. Halika, atin itong pag-usapan. Mga hakbang laban sa nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. Inilatag ni Pangulong Marcos. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang hakbang para maibsan ang epekto ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, naghahanda na ang gobyerno ng mga konkretong hakbang upang maprotektahan ng mga Pilipino sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Minsan ka na bang napaisip kung hanggang kailan tayo magtitiis sa smuggling at kartel na tila walang katapusang nagpapahirap sa ating agrikultura at nagsasabotahe sa ating ekonomiya? Napakadali kasi nilang manipulahin ang presyo ng ating ekonomiya at dito papasok ang pag-uusap ng supply and demand. Kung dadamihan ng mga smugglers ang supply, ay babagsak ang presyo ng mga illegal na mga produkto, habang ang mga nasa legal na proseso ay magiging mas mukhang mas mahal na ito. At malamang sa malamang, ang ating mga kababayan ay gusto ng mas mura at dito babagsak ang ekonomiya ng ating bansa. At kamakailan lamang, isang malaking balita ang yumanig sa bansa. Sumipa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa noong nakaraang buwan. Babala ng isang ekonomista, posible pa itong bumilis. Umakyat sa 2.4% ang inflation rate para sa February 2026 base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito sa 2% inflation rate nitong January at 2.1% na antas ng inflation noong February 2025. Ayon sa PSA, food at non-alcoholic beverages ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong nakaraang buwan na may 1.8% inflation rate. Ayon din kay MAPA, posible ring makita ang positive inflation rate para sa langis, krudo at iba pang produkto nitong Marso dahil sa gulo sa Middle East. And then, makikita rin natin yung impact niya kasi mag-adjust, normally nag-adjust, titingnan natin sa datos, nag-adjust din yung ibang mga commodities, particularly sa items under food. And that would be the risk to the overall inflation. Ang 178.5 milyong halaga ng smuggled frozen mackerel na nasabat sa Manila International Container Terminal. Kung dati parang hindi natin nararamdaman ang tunay na aksyon laban sa smuggling, ngayon tila may bago ng kwento. At hindi ito basta-basta mga kaibigan, binabangga ng batas na ito ang mayayaman ng mga tao. Pero ano nga ba ang nakakagulat dito? Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagsabing ito ang kauna-unahang kaso sa ilalim ng bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Ang batas na ito ay sinabatas para tuluyang wakasan ang smuggling, hoarding at kartel na pumapatay sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. At ano ang consequence? Life in imprisonment,
Fines na 5 beses na halaga ng smuggled goods at hindi ito biro. May risk talaga pag mataas yung inflation rate natin because of this shocks, no, external shocks due to the war sa Middle East that will have impact dun sa ating prices of fuels. Yung impact ng price of fuel, hindi lang siya sa transport pumapasok. In 2022, nakita natin na pag tumataas yung presyo ng diesel, gasoline, yun yung una, and then susunod yung price of yung transport. Sumusunod kaagad yung presyo, tumataas din yung presyo ng commodities, in particular yung fish and the meat. Yun yung nakita natin last time. Inanunsyo na ng Department of Agriculture na handa na ang 100 million peso fuel subsidy para sa mga beneficiaries na magsasaka at mangingisda. Higit 14,000 magsasaka ang makatatanggap ng tig 5,000 piso at may halos 15,000 mangingisda ang makatatanggap naman ng tig 3,000 piso. Laking yung indirect effect ng problema sa Middle East, yung pwedeng ma-experience ng ating sektor. May epekto yan doon sa gastusin ng ating mga magsasaka at mangingisda. Of course, sa pangisdaan, pag mahal ang gasolina, mahal ang pangingisda. Hindi lang ito basta pagpapakita ng political will. Ang 178.5 bilyong frozen mackerel ay gagamitin sa mas makabuluhang paraan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mga isdang ito ay ipapamahagi sa mga pamilyang nasa evacuation centers dahil sa nagdaang kalamidad. Isipin mo, mula sa pagiging iligal, magagamit ito para makabawas sa gutom ng libu-libong Pilipino. At ang update nito na ipamigay na ng ating Pangulo ang mga mackerel goods na ito para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. At ito ang ebidensya. Halika, atin itong tignan mga kaibigan. 21 container ng mga nasamsam na smuggled frozen mackerel ang sinimula ng ipamahagi ng gobyerno sa Maynila. Sabi ng Pangulo, ayaw nilang masayang ang mga smuggled na isda, sabay pagtitiyak na ligtas itong kainin. Kahon-kahong mackerel ang ipinamahagi sa mga residente ng Baseco sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Tig 2 kilong frozen mackerel kada pamilya. Ito yung mga kinumpiskang kargamento na sinubukang ipasok sa bansa noong Setyembre, pero naharang ng Bureau of Customs dahil walang sanitary and phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kanina formal itong na-turn over sa Department of Agriculture kasabay ng pag-inspeksyon ng Pangulo sa Manila International Container Port. Na-inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang at magamit naman ng ating mga kababayan. Pero may matinding tanong, bakit ngayon lang? Ang tanong ng marami, bakit hindi ito nangyari noon? Simple lang ang sagot, kulang ang batas na may ngipin laban sa mga nasa likod ng mga iligal na gawain. Pero sa Republic Act No. 12022, hindi na ito basta maliit na pagkakamali, itinuturing na itong economic sabotage, isang mabigat na krimen na kayang bumagsak ang ekonomiya. Kaya kung iisipin mong tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Ito pa lang ang simula ng laban. Sa wakas, ang mga ahensya tulad ng Bureau of Customs, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Social Welfare and Development ay nagtutulungan na parang isang makinarya. Ang mga dating hiwa-hiwalay na kilos ay tila nagkakaroon ng isang layunin, protektahan ang ekonomiya ng agrikultura at tulungan ang mga nangangailangan. Pero ano ang aral dito? Ang hakbang na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng balita ay negatibo. May mga kwentong nagbibigay liwanag sa kakayahan ng liderato na tunay na kumikilos para sa kabubuti ng nakararami. At ang tanong, kung ganito ang unang kaso, ano pa kaya ang susunod? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.